Liwanag po ba na maliwanag po ba na narinig ang Mm. aking boses? Amen. Amen po, Pastor. Thank you po mga kapatid. Magbubukas lang po ako ng audio video ko pero po wala kayong makikita pong PowerPoint, no? Kasi hindi ko po masyadong kabisado po yung pagpipindot ng laptop po na ginagamit ko. Ano po? Okay lang po sa inyo yun. Makapagpatuloy tayo. Kaya lang, yung PowerPoint po mga kapatid, hindi ko maipakita sa inyo, no? Okay lang po Okay sa lang inyo. po. Okay lang po, Pastor. Okay, Makinig, salamat makinig na po. mabuti. No? Okay, bago po tayo mag-umpisa po sa mga gandang mga testimonya niyo po, no? Tungkol sa nakaraan po na isinare po ni Ate Raquel po, no? Tunay po na, bago po ako manalangin, tunay po na ang Diyos ay buhay po, no? Lahat po ng ating ginagawa, iniisip ng isang tao at gagawin pa lang po, no? Alam na po ng Diyos. Kaya po sinabi niyo doon sa 1 Peter 5:7, no? Sabi niyo po doon, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo, mga kapatid. Ang tunay po na laban sa iba't ibang pagsubok o problema sa ating buhay, even ang sakit karamdaman, na po, ang Diyos lamang po ang lunas natin sa totoo lang po. Kasi po, kung nababalitaan niyo po yung mga lumalabas sa testimonya ng iba't ibang mga Christian church, na ang buhay ng tao, tinaningan na po ng doktor. Pero bakit patuloy po siya namumuhay hanggang sa ngayon? No? Hindi po natin alam eh. Ang Diyos lang po talaga ang nakakaalam ng lifespan o pangangailangan ng isang tao po. No? Baging ito po ay kagalingan na po sa mga karamdaman na dinadanas natin. Yan po ay parte ng mga pagsubok natin sa buhay. Kaya po ako mga kapatid, no, ang akin pong masasabi po sa ating lahat, magpatuloy po tayo anumang mga pagtitiis ng hirap na ating dinananas po sa ating buhay mga kapatid. Napagtagumpayan na po. Alam natin na napagtagumpayan na ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya po masasabi ko magpatuloy po tayo sa Kanya. No? Siya lang po ang pinagkukunan natin ng kalakasan mga kapatid. Bago po tayo mag-umpisa po doon sa ating pong nakaraang tinalakay po, no? At medyo busy pa po yung ating senior pastor po. Hindi ko po alam kung nasa Bicol daw po eh. Yan po ang ano ko po eh. Nasa Bicol, mayroon po siyang inaasikasong importante lang po, no? Kaya po ako muna po yung magpapatuloy, no? Although binigyan niya ako ng mga schedule ng mga nakaraan, no? Bago sila magbakasyon po sa Japan, no? Ang schedule po na binigay sa atin, December 13, December 22, tsaka 29 po, no? Pero ipagpapatuloy po natin, dapat po talagang magsaluhan tayo, no? Na po, kung ano yung kabisihan ng isa, kaya po dalawa yan, no? Dalawa talaga yung magkatuwang na yan sa ministeryo ng Diyos, no? Bilang mga leader po, no? At ako muna po yung sasalo ng dapat na gawin po ng ating senior pastor. At sana po naunawaan niyo po kami, no? Okay, bago po ang lahat nito, mga kapatid, kung maliwanag po na nakakarating sa inyo at nakikita niyo po sa screen, no? Wala muna po kayong pansamantalang uh, na makikita sa inyo mga screen na PowerPoint po. Okay, tayo po ay manalangin at magpatuloy po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Let's bow down and close your eyes. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Ama, sa gabing ito po, dinako mo kami, Panginoon, sa amin pong tinatawag na weekend worship service upang sa ganitong gawain, Panginoon, ay makapagpatuloy po kami sa iyo ng pagsamba.
at paglilingkod, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya po, Panginoon, hinihiling po namin, aming Diyos sa buhay, banal. Pakabanalin mo kami, Panginoon. Pakalinisin mo po ang isipan, ang puso ng bawat isa sa amin. Amang banal, ang layunin po namin ay upang ikaw ay aming parangalan. At naniniwala po kami na naluluwalhati ka kapag ang bawat kapatiran, ang mga mananampalataya ay nagpapatotoo sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na bumubuhay ng patay, ikaw ang Diyos na aming karunungan. Ikaw ang Diyos na may akda ng aming pananampalataya. Kaya po, Ama, sama-sama pa kaming dumudulog sa iyo at nagpapakumbaba, nagsusumamo. Nalinisin mo po, Amang banal, ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Upang karapat-dapat po kami na makapakinig ng iyong buhay at mabisang salita. Sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Aming Ama, tulungan mo kami. Sapagkat ikaw ang aming dakilang guro. Nais po namin na mangusap ka sa amin anuman ang mga kakulangan namin, wala mang kaming makitang PowerPoint. Pupunan mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagkukulang. Buksan mo na magmuli ang aming isipan, ang aming mga tainga, ang aming mga mata, maging ang pintuan ng aming mga puso. Malaya ka po, Panginoon, na makapasok ang iyong salita sa puso ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos, itinataas din po namin sa iyo ang aming Senior Pastor Dante na nasa Bicol po, Panginoon. Hindi namin alam, Ama, kung anong kalagayan niya sa oras na to, maging si Ate Lily, kung si Ate Lily ay nasa bahay nila, o kasama ni Pastor Dante, o ang kanyang pamilya, hindi po namin alam yung Panginoon. But Lord, makapangyarihan ang Diyos. Ingatan mo po ang buong pamilya ng aming Senior Pastor. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, at pagpalain mo po ang mga kapatiran na hindi po namin na maaaring makasama dito sa weekend worship service namin na amin pong ginaganap sa araw ng Biyernes ng gabi na katulad nito, Ama. Naman ang kanilang mga kabisihan ay iyo pong pagpalain at ingatan ng bawat isa. Maraming pong salamat, Ama. Ganon din po ang aming mga gagawin pa sa araw ng Saturday, anuman po ang aming mga appointment, maging sa gawain mo o sa mga ibang tao na amin pong ginaganapan. At maging sa darating po na Sunday worship service na ipagpatuloy po ng inyong lingkod kung ano man ang pagtatapusan po ng aming pong pag-aaral ng salita mo ngayong gabi. Salamat po, Ama, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat po ng aming gagawin sa aming pong panambahan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Maliwanag po ba yung ilaw na ginagamit ko? Okay, no? Okay, ilan po ba tayong lahat, mga kapatid? Okay. Dami natin, ano po? Okay, no? Kung hindi po nawawaglit sa inyo po ang chapter 4, 1 Peter chapter 4 po, saan tayo natigil, babasahin ko lang po, no? Pero po wala sa inyong screen. Mag-uumpisa po yung pagbabasa ko ng salita ng Diyos po, no? Sa mga verses
First Peter chapter 4, beginning verse 12, no? Hanggang sa matapos po, no, verse 19. Tatapusin po natin, no? Okay, at ito po ang title po nito, no, mga kapatid, para po sa kaalaman natin, kahit wala tayong PowerPoint, ang layunin na magtiis ng hirap. Ilan po pa sa atin, no, sa panahon nito nang nagtitiis ng hirap? Nagtitiis siya ng hirap upang hindi siya magkasala. Sapagkat alam po natin, no, ang laganap po, no, sa mundong ito, mga kapatid, ang katiwalian. Wikang English po, no, yung ano bang tawag dito, corrupt, no? Corrupt word na tinatawag. Iba't ibang katiwalaan sa ating pamumuhay na tunay po na nasasaksihan natin, nakikita natin, no? Napapakinggan ng ating dalawang tenga. No? Ang iba't ibang kasiraan sa mga tao, no? Lalo-lalo na yung mga tumatayong mga politician po, no, sa government natin. Hindi po natin masisi ang mga taong ito. Hindi natin sila pwedeng masisi o husgahan sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang katungkulan nga lang ng mga Kristiyano po, no, napapansin niyo po, sila po ipanalangin at patuloy na ipanalangin. Ipinapanalangin natin na magkaroon na reconciliation. No? Magkasundo ang lahat. Magkaisa ang lahat. Amen po ba, mga kapatid? Kung nandiyan pa po kayo, sagot lang po kayo ng amen. Amen po. Thank you po, ano? Laganap po yan sa iba't ibang dako ng daigdig, no? Kaya po sumulat si Peter po, no? Sumulat siya sa mga scattered Jew, no? Na namumuhay sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa Ponto, Galacia, Macedonia, ano po, Bithynia, even po sa Asia Minor. At maging po tayo sa panahon na to, nakikita po natin, mga kapatid, no? Maaaring sa linggong ito, nandito yung mga dating Christian, no po, yung mga kasama natin, mga kamukat-mukat mo po yan, sa isang linggo, mawawala na sila. Pupunta sila sa ibang bansa. No? Pupunta sila sa gitnang silangan. Pagdating mo ng gitnang silangan, iba ang pagsamba nila doon. Pagpunta mo ng Amerika, halo-halo ang klase ng pagsamba, no? Iba't ibang kultura, tradisyon na maaaring ma-adapt natin pagbalik mo ng Pilipinas. Amen po ba, mga kapatid? Pagpunta mo ng China, ganun din po, no? Namamana po natin, dala-dala natin pagbalik sa lugar o bansang ating pinanggalingan. Yan po yan. Kaya minarapat po, no? During that time, si Peter, sumulat siya, no? First Peter, Second Peter, no? Napakaganda po ng ano po, ng istorya po nito pagka ninanamnam niyo po yung paggawa niya ng sulat. Makikita niyo po. Pakinggan po natin ito, no? Babasahin ko lang po sa Bible ko po ito. Yan po, mamanwalin natin. Verse 12. Sabi niya, up to 19 po, no? Bago natin hihimay-himayin po na bawat isa sa inyo. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Tingnan niyo po yung ginagawa niyong pagtitiis upang hindi makagawa ng kasalanan. Tinitiis po yan lahat ng Kristiyano para hindi tayo bumigay, no? Sa nakikita natin sitwasyon sa ating buhay. Na para bagang hindi pangkaraniwan ang mga pagsubok na ito. Verse 13. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Verse 14 o talatang 14.
Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Verse 15, huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo dahil siya ay mamamatay tao, magnanakaw sa larin o pakialamero. Talatang 16. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan na Kristo. Verse 17, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, mga kapatid, ano kaya ang magiging wakas na mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tandaan po natin, no? Believer or unbeliever, mga kapatid, lahat po tayo ay huhusgahan ng Diyos sa panahon na kung ano ang ginawa natin dito sa lupa. Lahat tayo po haharap. Walang hindi haharap. Mananampalataya o hindi mananampalataya haharap sa Panginoon. Sabi niya po dito, no? Tuloy po tayo, verse 18. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, sundan niyo lang po ako, no? Kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Huling talata, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Mga kapatid, no? Kung hindi po nawawaglit sa inyo kung saan tayo tumigil, umatras lang po ako ng bahagya, no? Sabi po din sa number 2 po, no? Roman number 2 po. Ang karapatan ng pagtitiis. Sa mga talata pong babasahin ko, makikita po natin kung ano ba itong mga pagtitiis na to na dinadanas natin, no? Sabi niya, mga minamahal, huwag na kayo magtaka sa mabibigat na pagsubok ng inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, ito'y hindi nalingid sa inyo, mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos po nasa sa atin. No? May dumating man sa atin mga pagsubok na hindi natin inaasahan, ito po hindi naman nalilingid sa atin o maaaring malihim pa. No? Ang mga ito'y hindi lingid sa inyo na darating ang pagsubok sa inyong buhay. Bakit po? Bakit? Maaaring ito po'y pamamaraan ng Diyos, mga kapatid. Verse 12, no? Sabi niya po dyan, no? Hindi pangkaraniwan po yan sa atin, no? Tapos, sa verse 13, 14, and 16 po, no? Hindi po natin isasama yung verse 15 po, no? Lalaktaw tayo ng 16, no? Yan lang po yung tatalakayan natin. Sa halip, verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Verse 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya ang mga iba't ibang para bagang hindi pangkaraniwang pagsubok sa ating buhay. No? May mga taong bumabato sa atin, yan po'y isang pagsubok, trial sa ating buhay. Tinetest tayo ng Diyos, no? Maaring ginagamit ng Diyos ang mga taong ito para itest ang ating tapat, no? At pure na pananampalataya. Verse 14 po, pinagpala kayo kung kayo kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ng Espiritu ng Diyos. Lalaktaw po tayo ng verse 16.
Ngunit kung kayo magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya. Huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Okay, samahan niyo po ako sa pagbubuklat mo. Tignan natin bakit ba tayo patuloy at patuloy para bagang wala nang katapusan ng mga trials natin, no? Bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya na kumikilala, sumasampalataya sa may akda ng salita ng Diyos. Patuloy at patuloy ang mga iba't ibang pagsubok na ating nararanasan sa ating buhay. Sabi niya po, no, samahan niyo po ako sa pagbubuklat ng inyong mga Biblia sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Kung nandoon na po kayo, no, babasahin ko po yung unang Pedro, kabanata 1, talatang 2 po, no? Ang talatang 6 at 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bakit? Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Yan po yung sinulat ni Saint Peter po, no? 1 Peter chapter 1, verses 6 and 7. Verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy. Pinupurify niya po, no? Pinapakita po ni Pedro, no? Kung paano po pinupurify ang ginto na nakaakibat po, no? Nandoon sa loob ng bato, tinatapon niya po, no? Hinihiwalay niya po yung toxic, yung mga bato, no po, at lumalabas ng pusa po yung pure gold. Kaya binanggit niya po ang ginto, bagamat dumadaan sa apoy. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy. Tinutunaw po ng apoy, init, upang malaman kung talagang dalisay. No? Kinukuha niya po yung tunay na gold. Yung dumi, hinihiwalay niya po. No? Pag tinitignan po natin ang buhay natin po, ganyan din po ang ating mga buhay, kapatid. Pinupurify tayo ng ating pananampalataya. Inaalis ang mga toxic, mga dumi, no? Dulot ng kasalanan ng tao. Inaalis ng Panginoon. Kahit titignan niyo po ang Diyos, no? Ang pamamagitan ng salita ng Diyos. Makikita niyo po na ang Diyos, hindi po siya tulog, mga kapatid. Gising na gising at buhay na buhay ang Diyos. Alam niya po ang ating, sa pamamagitan ng dinadanas natin ng mga trial sa buhay, sinusubok tayo ng Diyos. Sabi niya po sa letter B, no? Upang malaman kung talagang dalisay, verse 7 po, letter B. Ulitin ko lang po, verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Tuloy po tayo, mga kapatid. Ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Mga kapatid, dumadaan po talaga tayo sa matindi at masinsing proseso ng Diyos para itest tayo lahat. Kaya po, magpatuloy lang po tayo. Alam niyo po ba, doon po sa mga nasharean ko, during that time po, no, before ng Christmas, after ng New Year po, nakadalawa po akong kaluluwa na nasharean ko po, mga kapatid. Glory to God. Kasi po, hindi dapat mawalay sa akin yung nakaraang Sunday ko po na testimonya sa inyo. Na ang Diyos po nagpapayag, nangungusap ang Diyos sa buhay, sa puso, sa isipan ng bawat tao. Kaya nga lang, no, kailangan maging listo po tayo, no? Listo tayo sa pakikinig, no? Yung ating pong hearing po, no? Kailangan po maging matalas. Paulit-ulit po yan na mararamdaman yung mangungusap ang Diyos
sa buhay no ng bawat Kristiyano po no. Nagpapahayag po siya, inililid niyo po tayo kung saan tayo dapat magpatuloy no. Ang instruction po no, kung hindi po nawawaglit sa inyo, sinabi po ito ng Diyos noong nakaraan po. Sunday sa akin, kaya po kinaumagahan nang ako po'y tumayo sa inyong harapan sa pulpit, nagtestimonya po ako no. Ang instruction ng Diyos, sabi niya, magpatuloy ka sa paghahayag ng ebanghelyo, napapanahon man o hindi. Continue to preach the gospel, ebanghelyo po. No? Season or not season. Kaya po yun, hindi na po nawawala yun. Para talaga pong inuukit ng Diyos ang kanyang salita sa isip at para po sumapuso ng tao. Amen po ba mga kapatid? Ano? Yan po yan. Kaya sinimulan ko na po. Na mga alam ko po, nandiyan lang siya, nakatingin siya lagi sa akin at sa ating lahat po. No? Minamatyaga niya tayo. No? Pag na po nagsishare tayo, kung tignan tayo ng Diyos mga kapatid, mula sa kalangitan, para tayo mga brilyante po. Diamond na kumikinang po. No? Sinabi po yan sa Bible, mga kapatid. Sinabi po yan sa Bible. Para tayong kumikinang. Sangayon po sa sinulat ni Apostol Pablo po. No? Basahin niyo po ang Biblia. Makikita niyo po yan, ililid kayo ng Panginoon. Kung pinagmamasdan tayo habang sineshare natin saan man sulok ng daigdig ng kalupaan, no? Kung pagmasdan tayo ng Diyos. Para tayong diamond na kumikislap. Sabi niya po nga doon no? Kung natatandaan niyo po, okay, inang pagmasdan ang mga taong nagdadala ng magandang balita. Pasaya po ang Diyos, no? Kapag ang tao ay nagpapatuloy, no? Hindi niya dinidisobey ang lahat ng batas at pautusan ng instruction ng Diyos sa kanyang buhay. No? Makikita niyo po nagiging parte tayo ng kagalakan ng Diyos. Makikita niyo ang inyong puso talaga naman po. Kahit konti lang ang laman ng iyong bulsa, no? Hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga po talaga yung kagalakan na dinadanas natin, kasiyahan sa ating buhay. Okay, tuloy po tayo, no? Dumadaan po tayo sa pamamagitan ng mga testing ng Diyos sa buhay natin. Makikita natin kung ang ating pananampalataya ba ay tapat at tunay, no? Sa gayon kayo'y papapurihan. Sabi ni Pedro po, no? Dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Talaga pong may binibigay na reward ang Diyos sa ating mga kapatid. Totoo po yung sinabi ng senior pastor natin na bilateral po. Basta't sinunod natin ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Ganun lang po yun ang gusto ng Diyos sa atin. Sunod, may pagpapala. Sunod, may pagpapala. Ganun po ang Diyos. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. No? Verse 13 and 14, sa halip, pahalagahan ninyo ang kalooban ng Diyos. Sabi niya po sa verse 13, balikan po natin yung mga talatang ito. Verse 13, 14, and 16, no? Babasahin ko lang po, no? Pinagpala kayo kung kayo kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo. No? Pag nakakaranas po kayo na kinukutya kayo ng tao, para bang nilalait tayo, no? Pinagsasabihan tayo na, baka hindi tama ang kaisipan niyan, kaya ganyan yan. Kung ano man yung mga binabato tayo, mga kapatid, tandaan po natin, no? Sabi niya po sa verse 13, salip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kaluwalhatian. Verse 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang spirito ng kaluwalhatian, ang spirito ng Diyos. And verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya. Sa halip,
magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Sumasa inyo daw po mga kapatid. Kung tayo dumaranas ng mga pangungutya ng tao, panghuhusga sa atin, paninirang puri, ang lahat po niyan, bago tayo kinutya, mga kapatid, kung sa panahon na to nakakaranas tayo ng mga iba't ibang paninira ng ibang tao. Kapatid, dinanas muna yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po lingid sa atin, sinabi ni Pedro. Hindi lingid sa atin ang iba't ibang mga pagsubok na dinadanas natin. Lahat po yan ay napagtagumpayan ng Diyos. Kaya po tatayuan lang natin ang ating pananampalataya na po. Kung alam natin na ang kaharap natin ay talagang tunay na hindi tayo pakikinggan. So, ahakbang lang tayo ng paatras. Wala man tayong gagawing reaksyon. Pero magbubukas tayo ng pagpapala sa kanila. Maaring sabihin natin, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Hiwalay na po. Atras na po kayo. Makikita niyo po sa reaksyon na inyo pong nababahagian ng salita na yun. Meron naman tayong nababahagian ng isang beses lamang. Pero pagmamasdan niyo po ang tao, nakayuko lang at patuloy na nakikinig. Ito po ang ginagamit ng tao, mga kapatid. Ang kanyang tenga. Wala kang makikita, tahimik lang siya. Opo lang siya ng opo, gano'n. Nakatingin sa'yo. Para bagang tinitignan niyo po, nakakita po kayong pasang sisiw. Tahimik lang siya, nakahalukit-kit. Wala ni anumang reaksyon. Tandaan niyo po, yan ang tao na yan ay para sa Diyos. Pinapakita niyo ang kanyang pagpapakumbaba habang binibigkas ng mga salita na galing sa Panginoon. Kung alam po ito ng mga nagdadala po ng magandang balita sa labas ng church, sa anumang mga eskinita, street o anumang mga villages, and barangay o subdivisions po, yan po makikita nyo na sa mga tao po na tumatanggap siya. Tinatanggap niya ang bawat salita na marinig, mamumutawi sa iyong mga labi, kapatid. Okay, tuloy po tayo, Okay. Number 1, ang magtiis ng dahil kay Kristo ay nangangahulugan ng hapis na kanyang dinaranas. Verses 13a, 14a, and 16. Mabasa natin doon. Yung pamabasahin natin, 13a. Sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Yan po. 14a. Nahati-hati ko po verse by verse po, para malaman po natin. 14a po, balikan natin 14a. Pinagpala kayo kung kayo kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian. And verse 16. Ngunit kung kayo magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyo ikahiya. Ito, sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo, nakaukit po sa ating mga puso ang pangalan ni Kristo. Hallelujah. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sapagkat pinagpala kayo ng Diyos kung kayo'y kinukutya. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag po ninyong ikahiya, mga kapatid. Bagkos, ipagpasalamat po natin sa Diyos ang lahat ng ito sapagkat taglay natin lahat, mga kapatid, ang pangalan ni Kristo. Amen. Number 2, ang magtiis ng dahil kay Kristo ay pakikibahagi. Nakikibahagi lang po tayo, Napagtiisan na po at napagtagumpayan na po ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng pagtitiis, dusa, hirap na maaari natin dinaranas ngayon, mga kapatid.
Lahat po yan. No? Sabi niya sa 13b, 14b, na nabasa na po natin, no? And 16b, tuloy lang po tayo, no? Habang hawak niyo po yung mga Biblia ninyo. Yan po yan, no? Upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kaluwalhatian ng Diyos Amang nasa langit. Number 3, magtiyaga kayo at magtiis. Meron pa po tayong 8 minuto po, no? Bago tayo matapos sa ganap na 9:30 ng gabi. Okay, tuloy lang po tayo sa matalas natin pakikinig. Magtiyaga kayo at magtiis ng hirap. Mayroong 2 bahagi na inyong mararanasan sa inyong buhay, mga kapatid. Verse 19. Ipagkatiwala natin ang sarili natin sa Diyos. Mga kapatid, na ipagkatiwala natin ang sarili natin, ang buhay natin, mga kapatid, sa Diyos. Verse 19, basahin natin. 19a. Okay, babalikan ko po yung Biblia ko, no? Verse 19a po tayo. Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Submit, mga kapatid. Submit. Ipinagkakatiwala na natin ang ating buhay dapat. Mga kapatid, dapat po nagpapasakop tayo sa Diyos. Hindi ko po sinasabing tayo po ay hindi nagpapasakop. Yan po ay sinulat ni Peter, sa mga scattered Christian, scattered Jew, mga Hudyo na naglipana sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos. Balikan po natin yung ating mga Bible. Verse 19a. Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Dapat po surrender na natin, mga kapatid, yung ating buhay. Narinig niyo po ba ako, mga kapatid? Narinig niyo po ba ako, mga kapatid? Ipagkatiwala na natin ang ating buhay. Makikita niyo po ito hanggang sa magtapos tayo. Makikita niyo po yung isa sa larawan natin hanggang sa matapos natin ito. No? Ngayong gabi po. No? Kaya nga sabi niya sa mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos, ay dapat magtiwala sa lumikha. Next. Number 2, binabanggit niya po may 2 mahalagang mga bagay po ang nakapaakibat po dito sa verse 19, huling-huling talata po na ating tinatalakay sa 1 Peter chapter 4. Ipagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti. Verse 19a, kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Dapat po, itong buhay na to nakaloob sa atin ng Diyos. Suko na po natin, mga kapatid, bago pa mahuli ang lahat. Bago masayang ang bawat panahon na lumilipas sa ating buhay. And verse 19b, ipagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti. Mga kapatid, at sabi niya, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti. Yan tayo tinitignan ng Diyos, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Dahil sa ating mabubuting ginagawa, ipagpatuloy po natin, mga kapatid. Sabi po sa aklat na mga awit, Kabanata 31, talatang 5. Psalms 31, verse 5. Samahan niyo po ako, buklatin niyo po ang inyong mga Bible, mga kapatid. Sa aklat ng awit, Kabanata 31, talatang 5. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa iyong Jesus Christ po ito, mga kapatid.
nung siya po'y nakapako, no? Pinakita po natin ng Sunday po, no? Sa video po, no? Nung nakapako na po ang Panginoong Jesucristo, no? Sa krus po, no? Sinabi po dito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 31, talatang 5, sa iyong kamay, sabi po ng Panginoon, even Jesus Christ, ipinagkatiwala po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. Sabi niya po, sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay at sa akin ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Tingnan niyo po, even Jesus Christ, sinurrender niya po ang kanyang espiritu sa Amang Banal na nasa langit. Tingnan niyo po, kung si Kristo po, ang salita ng Diyos ay nasa ating puso, nakaukit, mga kapatid. Suko na po natin ang ating mga buhay. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Dapat malaman niyo po ngayon na ang tamang panahon po, no? Kung tayo po ay tunay na pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos, ipagkakatiwala. Magsasagbit na po tayo niyan. No? Ibibigay na natin ang ating buhay sa Kanya sa panahon na to. Ay tayo po ay nabubuhay pa. Hindi sa panahon na tayo patay na. Wala na po yun. Tapos na po eh. Sabi niya po sa Luke, bilang pagtatapos, yan po yan ha, nasaksihan po ni Lucas na namutawi sa labi ng Panginoong Jesucristo ng mga panahon na yan. Sabi niya, sumigaw ng malakas si Jesus. Sabi niya, Ama, sa mga kamay ko'y ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Tandaan niyo po ha, ang anak nagpasakop sa kanyang amang banal na nasa langit. Isinuko niya ang kanyang espiritu. Ipinagkatiwala sa ama ang lahat ng ito bago malagot ang kanyang hininga, mga kapatid. Pagsuko ng ating buhay. Kaya po minarapat ni Apostol Pedro na sumulat po, no? 1 Peter chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. At loobin po ng Diyos, no, sa Sunday po, mga kapatid, no? Ang panalangin ko po, nandun kayo, nagpapatuloy kayo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Para po ang ating pananampalataya ay tunay na lumalago, tumitibay, tumatatag, at tunay na mapapatunayang ang aking pananampalataya ay tapat sapagkat isinuko natin, ipinagkatiwala natin ang ating buhay, ang ating espiritu sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba, mga kapatid? Say amen. Hello? Amen. 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 Po. Ano po, Amen no? po. Maliwanag po yan, no? Kahit wala po tayong power po, at sisikapin po natin yan sa Sunday na mailapat po ang mga sulat na ito po, no? Hanggang sa matapos po natin yung chapter 5 na po, no? Sama niyo po sa ating mga panalangin na po at yan po tayo magtatapos, no? Sa ating pong pagpapahagi. Sama po natin yung sa panalangin ng ating butihing senior pastor at mga leader ng church na po. Siyempre po, kasama po ang inyong lingkod, no? Ang pamilya ng bawat isa, no po. Tayong lahat po, ha? Kabilang po sa kawan ng Diyos, no? Kabilang tayo at yan po ang pag-uusapan natin, no? At pakikita po natin kung gaano ma-amaze ang mga tupa sa kanyang pastol. Hallelujah. Amen po ba, no? Maraming pong salamat, no? Sa inyong matyagang pakikinig. At ako po'y
Mananalangin lang po ng saglit at isira niyo na po sa panalangin mga kapatid. Let's bow down and close your eyes. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, aking pong muling itataas sa iyo ang body of Christ ng Bacoor Church of God. Madalahin ko po ang patuloy na pagpupuk mo, pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Ano man po ang mga pinagdadaanan namin na iba't ibang mga pagsubok, problema sa aming mga buhay, alam po namin na tutulungan mo kaming huwag kaming bibitiw. Hawakan mo po, Panginoon, ang aming mga palad at madama namin ang iyong pagkalina. Sa panahon na kami po ay dumadaan sa iba't ibang testing ng aming buhay. Dakilang Diyos, alam po namin na pinapadaan mo kami sa matinding pagsubok sa aming buhay upang matest mo ang aming pananampalataya. Kaya po, Ama, samahan mo po kami sa mga darating pang araw. Ikaw po ang aming patuloy na pararangan, luluwalhatiin at dadakilain sa aming buhay. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Tapos na po, no? Pagpalain tayo.